Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Nako, ang ganda. Good news! Ang gaganda po ng mga nilaro ni Wesley So dito sa Blitz section nila. Unang bungad pa lang, talagang mukhang nabasa yata ni Wesley yung mga comments sa kanya. Nag-adjust ng malaki. Okay, unahin nating i-analyze ang kanyang Blitz game kontra kay Fabiano Caruana, ang isa rin sa higante sa chess. At marami na pong pinag-championan ngayong taon yan. Kaya talagang umuusok at mainit itong Caruana na ito. Okay. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Fabi, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Approaching, Gyoko Piano na, nag C3, Knight F6, D3, D6, ayan, natural nating nakikita, H6 para ma-prevent yung palaging ginagawa ng puti dyan, yung Bishop G5, at nag-Rook E1, so ito pong develop na yan, hindi yan basta E-file, kundi yung Knight ilalagay dyan sa F1 para makaikot mamaya. Nag-castling, H3, ganun din naman para mapigilan yung paparating na mga pasok-pasok na po pwedeng makapagbigay ng pressure. Bishop B6 umatras muna para hindi na matimingan ng B4 mamaya o kaya D4 at nag-Knight BD2. Knight E7, ayan, natural din yan. Ililipat yan sa kabila. Parang kung paano ang ginagawa ng Knight na umiikot din dyan. So nag-A4, nako, kukulungin na ang Bishop. Kailangan gumawa ng paraan. Medyo iba setup dito ni Fabi, mga kamatyas. Kasi dito madalas ang ginagawa A5 o kaya A6. At kapag nag-A5, basta mini-maintain ang Bishop diagonal dyan. Pero dito nag-C6 lang, no? At walang A5, kakainin lang yan. At at the same time, may timing din to play D5 na dapat bantayan ni Wesley dito. At nag-D4, inunahan na niya ng buo sa sentro. So may pressure sa E5, Knight G6. Sa ganitong pagkakataon mga kamatyas, hindi combo nagkahamunan ng ganyan sa sentro, kakapture na lang kayo kung kayo black dyan. O pabor yan sa puti kasi mabubuuhan ng mainam na sentro. Hanggat maaari ay huwag muna. Okay? So nag-Knight G6, support lang sa E5. At Bishop D3, medyo kakaiba mga timplahan, no? Bishop D3, ano idea? Maaring pagbakante sa C4 square na yung knight ilulundag dyan para makapressure sa bishop at sa E5 din. Ayan, at nag-Rook E8, Bishop C2, grabe mga galawan ni Wesley. Nawiwirduhan ako, kakaiba. Tingnan natin, malalim. Kumapture sa D4, ayun. At dito nawala sa aklat. Dito kasi ang dami pang options oh. Ang madalas ginagawa, Bishop E6, Bishop C7, pangalawa, A5, pangatlo, Knight H5, pang-apat. At ngayon pa lang naganap ang may kumapture sa D4. O, alamin natin to. C takes D4, Bishop A5. Ayan, at para hindi makaikot yung knight dyan sa kabila. At pin muna, Rook E3. Nairita kagad si Wesley, umiwas kagad siya. At nag-Bishop B4, Knight F1, C5. So, Knight G3, okay, bad mo bang binigay dito kay Wesley? Dapat daw ang tira, D5 para manatiling solid. Ayan. So, natututo rin tayo kakombinasyon ng mga ideya ng malakas na computer engine sa panahon ngayon, Stockfish. Balik tayo dito sa Knight G3 na ginawa. C takes D4, ayun, and Knight takes D4. So, kahit pa paano, medyo nakapingas sa pagkasolid ng center ng puti. Bishop C5, pin, at nag-Rook C3. Siyempre, iwas at ready to develop na rin. Ang Bishop to E3, Bishop D7, at nag-Rook C8, Bishop B3. Ayun na. So, parang umikot lang no, ng ruta. Pero babalik din pala sa natural na pag-standby talaga ng diagonal dyan. B6, ano purpose ng B6? Para mapigilan ba yung A5 mamaya? Oo nga, no? Pag nag-A5, pwedeng mag-push B5 lang. Okay? Nag-Rook C1, battery na. Knight H4. Okay, mga sacrifice, wala pa naman. Knight B5, ayun. Nakita dito ni Wesley na ang the best atakihin ay yung weak D6.
Okay, at pero teka muna mga kamatyas, no, may nakaligtaan ako, baka itanong nyo rin. Tumira ng knight h4 dito si Pabi. So why not knight takes e4? Para alamin natin, kain na pala yan kung tutuusin, ano? O bakit hindi pwede? O liwanagin natin. Mayroon kasing bishop takes f7. Winning kagad ng puti. Late ko lang nakita mga kamatyas kasi baka maging tanong nyo, ba't di kinapture May check. Kuha ang tore. Okay? So maliwanag na po yan. O, balikan natin. Yung knight h4, knight b5. Kinapture na ang knight. Kinapture. Queen e7. Okay, teka muna mga kamatyas, no? Wala nang f3 square O bakit naman hindi kinapture? Teka muna mga kamatyas. May ganun naman. Takes. Yun ang uunahing capturein. Sabay may queen d5 check. Kuha din yung knight. Ayun, may mga ganung iibahin lang yung sequence no? Balik tayo. Matindi talaga yung mga taktika sa F7. Kaya nag-Queen E7 dito, wala na yan. Hindi na pwedeng bigyan ng sacrifice dyan. At kumapture na, takes, nag-Rook E3 para sapatan ang depensa ng E4 at huwag bumagsak. Queen E5, threat sa pawn at nag-Queen C2. Rook CDA, control the D file. Rook E1, battery. G5. Ayan, G5. Ano purpose ng G5? Para walang F4 mamaya. At nakikita ko dito parang ang ganda na ilipat yung knight from G6 to F4. Yun nga lang, kahit papaano, butas pa rin ang F5 square mga kamatyas. Nag-Queen C4. Nako, nilagyan ng ulo. Ayun. Bad move. Dapat daw tira Bishop D5. Bakit naman kaya? Paano kung di-capturing yan? Huwag pansinin. Halimbawa, mag-Rook D6 lang. Lilipat doon. Bishop C6. So, yung Bishop, nakasuporta sa E4. Yun nga lang, nawala sa mainam at magandang diagonal. No? Nangihinayang din ako kasi marami pong nagagawa yung diagonal dyan So, balik tayo. Pero ginawa Queen C4. Queen E6. Bad move din ang binitawan ni Fabi. Dapat daw ay Rook D7. Depensa lang. Okay, pero nag-Queen E6, Queen A4, okay, so may atake, Queen E7, depensa, at nag-E5. Ayan, mukhang maporma naman para sa akin kasi atake yan 'Di ba? Palusob, pero bad move sa computer engine. Dapat daw Rook A1, pilahan yung backward pawn doon at kapag nag-Rook D7, saka pa lang mag-E5. Okay? Kasi pag E5 alis ng knight, mas masarap ibasag ng E6 kasi may tempo threat na sa tore. Oo nga, no? So dito mapupuwersa mag-knight D5 na Tapos Rook D3, Rook ED8, and Queen E4. Ayan. So slightly better for white. Balik tayo. Nag-E5 dito si Wesley kagad at nag-knight D5. Grabe. Blunderacious ang tira na yan. Kasi tingnan nyo pong evaluation bar, pagkatangkad-tangkad ng pabor kay Wesley. So, dapat daw ang tira ay Queen B7. Ayun. May threatening matches pala doon. Na dito mauobligang mag-F3. Saka, mag-Rook D4. Ay, grabe pala. Yan pala ang malakasang tira. Binigay pong continuation dito ay Queen A6. Hamon na ng Queen to Queen. Tapos Knight D7 takbo and E6. Pero still, lamang pa rin ang puti. Lamang pa rin. 'Di ba? Balik tayo. Knight D5 ang ginawa dito ni Fabi. Ayun. Pakiguess nyo po mga kamatyas ang brilliant, very strong move na binitawan ni Wesley sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Narito ang winning move na hatid ni Wesley So. Boom! E6. Brilliant! Hindi makaalis-alis ang knight. Pag sinubukan, may diretsong capture doon. Buhay na buhay ang bishop. Ang ginawa dito, nag-F5 na lang. Siyempre, kung kakapturein, lalong hindi pwede. Hahatawan talaga ng capture yan dyan. Makikipagsabayan. Halimbawa, tingnan na natin. Pagka gumanyan, capture at halimbawa, isa ba yung queen sa dalawang tore, magku-queen takes A7. So, winning ito. Lalo na buhay yung pagkapina. Magku-queen B7 lang yan, etc. etc. Napakalakas ng puti. May knight H5 pang paparating.
threatening matches doon sa G7. So marami na pong fatal ideas na paparating. So nag F5 para manatiling sarado hanggat maaari, pero sunod-sunod na dito ang accurate moves na binitawan ni Wesley. Computer na ang tumbukan. Rook D3. At dito nag Knight F4 and another super move. Brilliant. Boom. Rook D7. Resign dito si Fabi. Yan sana ang tira, Wesley. Na hinahanap-hanap namin sa iyo. Ang lakas po ng tira. Siyempre, pag kinapture yan, magkakaroon ng discovered check, ma-open yung torre sa queen. Naku, lasog-lasog. Ngayon, bakit nag-resign? Papaano kung iiwas lang? Halimbawa, mag-queen F6, mag-E7, discovered check. Lumalabas ang naging bayani sa laban na ito ay ang bishop diagonal na yan. Lasog-lasog, sabay ka-capture na yan, capture-capture, lalamang ng napakalaking material advantage dito ang puti. Congratulations kay Wesley, no? Isa lang yan sa magagandang mga laban niya. At may isusunod pa tayo mamaya mga kamatsas, marami pa ito. So maghanda po kayo at matuto tayo sa mga binitawang magagandang laban ni Wesley dito sa kanyang Blitz section Day 4. Meron pang Day 5 mamaya, yun po yung last. No? At mamaya ko na ipapakita sa inyo yung kanilang standing after Day 4 kung sino ba ang nangunguna na. So mag-analyze muna tayo, pag-aralan muna natin na pag-aralan yung mga games na kapupulutan natin ng improvements, especially sa laro ni Wesley. Maraming salamat po mga kamatsas! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.